of the year, of the month, of the year also. And we are welcoming also the presence of the Lord, no, kasi unang gawain po ng Panginoon itong unang taon at unang buwan ng taon 2025. So ano po yung mga experience mo? May tatanong lang ako na ano po yung experience nyo noong 2024? What is the experience? Ano po yung magandang nagawa? Yan, magandang nagawa na lang ng Lord sa ating buhay. And magandang blessing na na-receive natin from the Lord. So, we have a visitors also. Welcome. Si Richard. Filipino ba si brother? Indonesian. Indonesian. Kala ko Pilipino. His name's Timothy. Welcome, brother Timothy. Welcome, brother. Welcome po natin si brother Timothy. So, ngayon po, muli, good morning po sa bawat isa. And I just want to share something. Yung Matthew chapter 11 po, verse 28. Ito po yung verse na ito, laging yung parang always remember to my mind. Alam niyo naman siguro yun, no? Matthew chapter 11 verse 28. Sabi ni Jesus Christ, "Come to me who is weary and burdened, and I will give you rest." Every time po na maalala ko yung verse na yan, sabi ko na kaya ayaw ko mag-coordinator eh. Minute tuloy. Relax. So, gusto kong mag-share na masaya. Yung masaya kong i-share sa inyo kahit malungkot. Paano ba yun? Gusto ko i-share sa inyo ng masaya. I-share ko sa inyo ng masaya. Kasi gusto ko rin na ma-experience. Ayaw ko na ma-experience yun. But kung sakali naman na ma-experience nyo yung na-experience ko, parang gusto ko na kung na-experience nyo yung na-experience ko, ay babalik pa rin tayo sa Lord. Hindi tayo bibitaw sa Lord. Yun pala yun. Hindi tayo manghihina sa Lord. Hindi tayo bibitaw sa Lord. Hindi tayo lalayo sa Lord. No, come to me all who are weary and burdened, and I will give you rest. Lahat tayo napapagod, lahat tayo nakaka-experience ng kabigatan, kalungkutan, sakit. Ako po gagaling na ng sakit. Medyo magaling na, praise God. At 2 weeks ko rin yun, 2 weeks ko rin yun. Almost, 2 weeks I suffered that sickness. Parang kinakabahan nga ako kasi may lumabas nga ng yung virus na from China. Na yung yung symptoms is hindi different pang COVID pero yung symptoms po niya is sinus din, tapos cold, tapos hirap din huminga. So nung nasa Villa po ako, hindi pa ako makakahinga talaga. Parang ang hirap huminga na parang sinasakal ka. Tapos yun, bumili ako ng vitamin C kasi yun din daw yung kung ano daw yung pwedeng i-take. So vitamin C lang. Nag-take ng vitamin C. So parang nawala yung cold ko pero mayroon pang sipon. Pero ngayon okay na. Tas dry yung parang Makati yung lamunan. So yun, naisip ko yun, sabi ko parang ano ba to, Lord? Nagsunod-sunod na yung problema. Kasi sa hindi po nakakaalam, almost more than 2 months na pala ako na nakatenga. Na dapat ang uwi ko November, first week of November, yung plan ko na makauwi ay sabi siguro ng Lord, makasama ko muna kayo sa mga Christmas kasi gusto siguro ng Lord tapusin ko muna yung taon ng 2024 dito. So, sabi siguro ng Lord, bago ka umalis, tapusin mo muna yung kontrata mo sa akin dito sa Riyadh.
Kasi yung kontrata ko sa trabaho, October ng 31. So, dahil hindi pa tapos yung taon, siguro sabi ng Lord, tapusin mo muna yung kontrata mo yung isang taon dito sa Riyadh. So, all this, yung months na yun, talagang Show mo na. Ginamit ko. gamit na tayo. Ang hirap. Pero masaya ako kasi napagtagumpayan ko yun. Dahil hindi pa ako tumigil. Hindi pa ako bumitaw sa Lord. Inisip ko na lang na yun, yung mga experience ko na yun, siguro kailangan mo rin manghina para maranasan mo yung kapahingahan mo kasi Lord. Yung parang, siguro kailangan mo rin manghina para talagang lumapit ka sa Lord. Kasi, bibigay sa iyo yung kapahingahan, yung kahit pagkapahingahan mo. Kung ikaw napapagod, si Lord lang ang makapagbigay ng kalakasan natin. So yan po, kaka-pray ng pray, and praise God po. Next week po siguro makaka-uwi na ako. And kahit Sama kami. kahapon pumunta po ako sa HR na nagsabi po siya na i-release na yung yung benefits, tapos yung ticket din ibibigay na rin. Yun po yung parang nung 2 months na yun experience ko, parang talaga meron talagang struggle talaga kasi yung parang akala ko makukuha na yung sasakyan ko, makakahuwi na. Tapos gagabihan, tatawag yung nag-promise na pasensya na brother, ang laki pala ng ganyan. Tapos hanap na naman ng kukuha. Ganit, ang daming rason, ang daming ang dami siyang mga, siguro hindi talaga para sa kanila yung sasakyan din. Kaya umaasa pa rin ako na ganun. And I continue na hindi talaga ako bumibitaw sa Panginoon dahil Lord, kung yan yung way ng pagpapaalis mo sa akin, pagpapauwi mo sa akin, tatanggapin ko. Kasi nagsaserve ako sa Lord eh. And then yun, dumating yung time na kapitbahay lang pala namin dun sa dati naming bahay ang makakakuha ng sasakyan. So yun, natuwa naman ako kahit yun pa yung actually yung benefits ko, wala nang silbi yun kasi parang ibibabayad na lang din namin sa sasakyan. Dahil yung pong process sa sasakyan ay kakaiba. And gumastos po kami ng 20,000. Parang ipapasa mo na lang, gumastos ka pa ng 20,000. So, I pray din na dahil hindi nga namin kaya yung bigla ng ganun. So, ang inisip ko na lang, the Lord will provide. Yun nga, parang meron namang nagsasabi mga kapatid, bro, parang kailangan, hindi naman ako nanghihiram nung sa mga kasamahan ko sa trabaho. May nagsasabi, bro, baka kailangan mo ng allowance. Actually, hindi allowance yung kailangan ko. Di inopen ko na. Kasi nahihiya ako manghiram sa kanila Dahil ako yung pinakamalaki sa out house, manghiram ako sa kanila. Sila na nagpupusa na, bro, baka kailangan mo ng allowance, ganyan. So yun, inopen ko yung ganyan, kailangan ko ng ganito. So nagawa ng paraan, at least nung na-ready po yung pera, agad-agad na-transfer ko yung sasakyan. So then, yun naman, yung bangko naman, pagkatapos nung na-transfer na yung sasakyan, sabi nung company namin, na manghihingi ako kailangan ko ng clearance from the bank. So, di punta na naman ako sa bangko. Ilang beses ako pumunta, 5 beses ako pumunta, puro system down, ganyan. So, kinakausap na namin yung HR, kaya nagagalit na si Joyce sa akin, bakit ganyan. Sabi ni Joyce, kausapin mo na yung HR nyo, na baka pwede na wag na lang yung clearance. Hindi talaga, kailangan ng clearance. Balik na naman ako sa bangko, system down na naman.
Tapos nung last na ano, pang 5 araw, dito na ako pumunta. Yun na, si Kaso. Yun na, praise God. Yun na yung parang nakahinga kami ng maluwag at yung parang pakiram siguro yung sa stress ko, nagkasakit ako. And then now, na okay na yung wala na akong iniisip, parang nawala na rin yung sakit. Nawala na yung ano. Tapos yun, pare si Joyce na natutuwa na rin kahit na ang plan talaga namin na 2024 dapat nakalis na ako, dapat January o February nandun na kami sa Canada. Pero wala, yung sinasabi ko nun kay Joyce, napaka talagang may plan talaga ang Lord. Kasi una-una nun, sinabi ko kay Joyce na gusto ko na pag nag-graduate si Abisha doon sa kinder niya, ay makasama ako doon para makakata sa States. Kasi first time ko yun eh. First time ko maranasan na yung anak ko usama doon sa States. Siguro, ipapaabot talaga ako doon dahil gusto ko nga na makasama ko si Abisha doon sa ano. Tapos, yun, tinatawagan na ako ni Abisha din. So, Dadat, kailan ka uwi? Parang, nakakamiss na excited ka makauwi. Pero, parang pagpapaalam kasi, parang nung dati, nung pauwi rin ako noon, parang dali lang na umuwi kasi alam ko babalik ako dito eh. Pero ngayon, yun parang gabi-gabi iniisip ko, sabi ko, ang hirap pala yung umalis. Alam mong hindi ka na babalik. Yung parang, namimiss mo yung mga kapatid. Yung bahay. Hindi ka namin na-miss eh. Yun, isipin ko na lang na hindi ko kayo na-miss. Pero, nakakamiss po. Kasi, tinuloy na yung papaalam. May Sunday pa, may Monday pa pala. Pero, ano ko na kasi, yung mga kapatid na iba hindi makakaano ng Monday eh. Baka Tuesday po kasi, ay makauwi na po ako. So, ayun po, nagpapasalamat po ako sa Lord at bago po ako umalis ay mag-iwan po ako ng encouragement po sa mga kapatid na huwag po tayo tumigil sa pag-serve sa Lord at huwag natin kahinaan yung gawain ng Panginoon at huwag natin gawing kahinaan yung pag-attend dito sa simbahan. Dapat maging kalakasan natin yung pag-attend sa simbahan. So, ayun po, maraming salamat sa mga kapatid, sa mga bagong mga kagilalang mga kapatid. At kung meron namang group chat, kung kakamisan, mamimiss ko kayo, magmi-message na lang ako. Basta wag mag-leave the group. Hindi po mag-leave the group. Till death do us part yung group na yan eh. Hindi pwede. Susunod daw sa Canada. So, baka sabi ko nga, pagka citizen na dun, baka magbakasyon ng mga dito. Dito naman ang bakasyon. So, hindi po natin alam ano po yung kaloob ng Lord. So, yun po. Maraming salamat at tinatawagan ko na po ang ating tatay sa ating para po